Malungkot na sasalubungin ng pamilya ni Miyuki Tsukasa Kim ang Pasko at ang taong 2026. Nito lamang kasing December 8, 2025 ng umaga ay natagpuan ng duguan at wala ng buhay niyang katawan sa loob ng kanilang bahay sa Jensan. Sa huling ulat ay may hawak na ang PNP na 4 na mga taong may-aaring may kinalaman sa pagkamatay ng dalaga. Tagpuang patay at tadtad ng saksak ang isang 21 anyos na babae sa loob ng kanyang kwarto sa barangay Apopong, General Santos City ngayong Lunes ng umaga. Sa unang tingin ay aakalain mong hindi siya isang Filipina at mahahalata mo na ito ay may lahing dayuhan. Kapansin-pansin kasi ang mga singkit nitong mata. Si Miyuki o Yuki ay sa Jensan na pinanganak at nagdalaga. Bagamat may lahing Haponesa ay lumaki si Yuki na isang tunay na Filipina. Mabait, tahimik at mahiyain, ganyan nila ilarawan si Yuki. Kakaiba din ang angkin nitong kagandahan kaya naman malimit itong kunin bilang representative ng kanilang eskwelahan sa mga paligsahan. Sa edad na 21 ay responsible na rin si Yuki at maaasahan na ng kanyang mga magulang. Sa katunayan habang nag-aaral ay ito ang nagbabantay sa STL outlet sa kanilang lugar. Ilang buwan na lamang sana at magtatapos na si Yuki sa kursong Bachelor of Science in Fisheries sa Mindanao State University. Kunting-kunti na lang, sana at tuluyan na nga nitong maaabot ang pangarap. December 8, 2025 ng pasado alas 8 ng umaga nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan sa Jensan. Base sa report na kanilang natanggap ay may natagpo ang wala ng buhay na katawan ng isang babae. Kaya naman kasama ang team ng Soko ay agad silang nagtungo sa barangay Apopong, General Santos City na kanilang nasasakupan. Agad din naman nilang natukoy ang bahay dahil sa marami na ang nag-ipon-ipon na tao doon. Sa loob ng isang hindi pa ganap na nayayaring bahay ay dinatnan nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Sa loob ng isang maliit na silid ay nadatnan nila ang dalaga na nakahiga sa kanyang kama. Intak ang suot nitong damit, bagamat nagkalat ang gamit sa loob ng silid, sinyales na nakapanlaban pa ang dalaga. Sa Presinto 5, kalunos-lunos ang sinapit ng isang graduating student sa General Santos City matapos magtamo ng hindi bababa sa 15 saksak. Ang biktima, posibleng ninakawan din daw. Sa initial findings ng Soko ay nagtamo si Yuki ng hindi bababa sa 15 saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Kabilang narito ang malaking hiwa sa kanyang leeg. Ganun pa man, ayon sa resulta ng autopsy, hindi ang mga sugat na tinamo nito ang dahilan ng pagkamatay ng dalaga, kundi ang pagkawala ng hininga dahil sa pagkakasakal o asphyxia by manual strangulation. Napag-alaman din nila na nawawala ang ilan sa mga mahalagang gamit ng dalaga at ang pera na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Ang nasabing pera ay ang kita ng small town lottery outlet na binabantayan ni Yuki sa labas ng kanilang bahay. Ayon sa ina ng biktima, December 7, 2025 ng gabi ay naiwan si Yuki na mag-isa sa bahay. May dinaluhan kasi ang ina nito at ang kanyang stepfather na isang salo-salo. Inaasahan nila na susunod sa kanila si Yuki subalit hindi na ito dumating. Alas 11 na ng gabi sila nakauwi at hindi na rin nila pinuntahan si Yuki sa kanyang silid. Kinaumagahan December 8, 2025 ay nagtaka sila dahil tahimik si Yuki at tanghali na ay hindi pa ito bumabangon. Ilang beses nila itong kinatok at tinawag subalit hindi ito sumasagot. Kaya naman nagdesisyon na sila na sirain ang pintuan ng silid ng dalaga. At dito na nga nila nadiskubre ang duguan at wala ng buhay nitong katawan. Sa kanilang panayam sa mga kapitbahay ng pamilya ay ilan pang mga impormasyon ang kanilang nalaman. Ayon kasi sa mga residente doon ay may ilang kakaibang pangyayari ang kanilang napunan noong gabi na mangyari ang krimen. Napansin nila na maagang pinatay ang ilaw sa kabahayan na hindi naman karaniwan na ginagawa ng pamilya. Kung matutulog man ay nagiiwan ang mga ito ng bukas na ilaw, subalit ng gabing iyon ay pinatay ang lahat ng ilaw sa buong bahay. Narinig din nila ang pagtahol ng aso pero hindi naman nila ito binigyang pansin.
hanggang sa magulat na lang din sila nang mabalitaan ang nangyari kinabukasan. Dahil sa nawawala ang mahalagang gamit sa bahay at pera ng biktima, ay una nang tiningnang motibo ng mga investigador sa pagpatay sa biktima ay ang pagnanakaw. Tinanong nila muli ang ina ng biktima kung may idea ba siya kung sino ang maaaring gumawa ng karumal-dumal na krimen, subalit maging ito ay walang alam sa maaaring gumawa noon sa kanilang anak. Kilalang mabait na bata si Yuki, marami itong kaibigan at kakilala, at wala silang alam na kagalit ng biktima. Sa katunayan ay kinagigiliwan din ito ng mga tao sa kanilang lugar at bagamat nasa legal na edad na ay bihira itong lumabas ng bahay kung wala namang mahalagang pupuntahan at walang mga kasama. Bagay na nagpahirap sa mga investigador dahil wala silang makuhang lead sa kung sinong maaaring gumawa nito sa biktima. Wala ding CCTV sa loob ng bahay at maging sa labas nito. Lumipas pa ang ilang araw. Patuloy na nanawagan ng PNP at mga nagmamahal kay Yuki sa kung sinong maaaring makakapagbibigay ng impormasyon sa nangyari sa kanya. Ang nangyari po ma'am, doon po sa aming ginawang investigation is nakita po na namatay po sa saksak yung ating biktima. And kung titignan po natin yung pictures and yung area po is para po may nagulo po yung kwarto, and at the same time po ma'am is marami pong saksak na tinamo yung ating biktima. December 13, 2025, 5 araw makalipas ang pangyayari, ay muling nakatanggap ng report ang kapulisan sa Jensan. Sa pagkakataong ito, ang tip ay may kinalaman sa isang buy-bust operation. Sa nasabing buy-bust operation na isinagawa sa Barangay Kalumpang ay nagawa nilang mahuli ang 22 years old na si alias Aaron na siyang magiging susi sa nangyari kay Yuki noong gabi ng December 7, 2025. Sa pagkakahuli kay alias Aaron ay ilang impormasyon ang ibinahagi nito sa kapulisan na maging sila ay nagulat. Sa sinumpaang salaysay ni Aaron ay inilahad niya ang naganap noong gabi na mamatay si Yuki. Ayon kay Aaron ay naglalakad siya sa kalsada nang makasalubong niya ang 52 years old na lalaking si alias Inday at 28 years old na si alias Oblong, pawang mga residente din ng Barangay Apopong, General Santos City. Ayon kay Aaron ay niyaya siya ng dalawa na sumama sa kanila para sa isang racket. At dahil nangangailangan ng pera ay sumama siya sa dalawa lingid sa kanyang kaalaman ang plano ng mga ito na pagpatay kay Yuki. Ayon kay Aaron, nang makarating sila sa bahay ng biktima ay iniwan siya ng dalawa sa labas ng bahay, sa tabi ng STL outlet na binabantayan ng dalaga para tumayong lookout. Pumasok naman si alias Inday at alias Oblong sa loob. Ayon pa sa kanya, ay narinig niya na naghahanap ng pera ang dalawa, subalit sa halip na bigyan ng pera ay nagalit ang biktima at tinakot ang dalawa na isusumbong ang mga ito sa kanyang ina. Dito na umano ginilitan ng leeg at pinagsasaksak ni alias Oblong ang dalaga. Nagsimula namang maghalughog sa loob si alias Inday. Matapos ang ginawa ay pinatay ni alias Inday ang main switch ng bahay bago sila tumakas sakay ng tricycle, habang duguan pa ang damit ni alias Oblong. Ayon kay Aaron ay nakokonsensya siya sa kanilang ginawa kaya niya ito inilahad sa mga pulis. Dahil sa salaysay na ito ni alias Aaron ay agad na ikinasa ang malawakang manhunt operation. Ang target ay ang mga suspect na sila alias Oblong at alias Inday. Hindi na ibang tao sa pamilya ang dalawa, malimit kasi itong utusan ng ina ng biktima na maghatid ng pagkain sa dalaga. Kilala nila ang mga suspect, ang dalawa ay pinagkakatiwalaan nila at pinakitaan nila ng mabuti. Sa parehong araw, sa ginawa pa ring entrapment operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 12, katuwang ang iba pang law enforcement units, ay naaresto din ang dalawang suspect na sila alias Oblong at alias Inday. Si alias Inday ay naaresto ng alas 11 ng umaga sa Barangay Conel, General Santos City, na recover sa kanya ang ilang pakete na nagkakahalaga ng 105,400 pesos at isang tricycad. Si alias Oblong naman ay naaresto sa Purok Rovalgon, Barangay Kalumpang. Sa interview ay mariing itinanggi nito ang mga akusasyon. Wala umano siyang kinalaman sa insidente. Ayon kay Oblong ay totoo na nanggaling siya sa bahay ng biktima.
Bagamat nagpunta lamang siya doon para maghatid ng pagkain ng manok sa utos umano ng ina nito. Kasunod nito ay nagpa-interview din sa media ang kaanak ni Oblong. Ayon sa kanyang pahayag, si Oblong ay inaresto ng mga pulis sa loob ng kanilang bahay at sa harap ng kanyang mga anak. Taliwas umano sa sinabi ng mga ito na ito ay naaresto sa Barangay Kalumpang. Sinabi din nito na wala itong kinalaman sa pangyayari at na frame up lamang. Pinaratangan din nito ang mga pulis na umaresto kay Oblong na nagsisinungaling. Ayon pa sa kanya ay kinuha pa nga umano ng mga ito ang kanyang cellphone nang gawin ng pag-aresto. Ang nasabing pahayag ay nakakuha naman ng iba't ibang komento sa mga netizen. Mayroong naniniwala at nakikisimpatya sa pamilya, samantalang meron din namang mga nagagalit. Sa panayam sa media, inanunsyo ng PNP na ang kaso ay kinukonsider na nilang closed. Samantalang umaasa naman ang pamilya na lalabas ang totoo at makukuha nila ang hustisya sa nangyari kay Yuki. Ayon sa PNP, ang mga suspect ay sasampahan na ng kasong pagnanakaw at pagpatay. Base naman sa aligasyon na ibibigay na nila sa hukuman ng desisyon para sa kaso. Naniniwala sila na sa hawak nilang ebidensya at statement ng mga testigo ay malakas ang kanilang kaso laban sa mga suspect na nasa kamay nila ngayon. Ingon nila na nadakpan daw nila sa Kalumpang pero sa balay gyud nila gikuha kagahapon alas 11 G sir tuwantod alas 11:20 sir. Nami copy sa CCTV sa balay sir sa pagkuha nila sa kumanghod. Karon sir ako mga anak sir dili na mag-eskwela. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.